ang ating panauhin ngayon po ay si retired Major General Romeo Poquis. Nakahapon natin, nakapagpiyansa na. Yes. Oo. General Poquis, maraming salamat for joining us tonight. Ano na po kayo, sir? Hello, sir. Hi, sir. Good evening. Good evening, Ed, Jove, at Maricel. Hello po. Hi, sir. Sir, so tama sir, obviously nakapagpiyansa na kayo kasi Yes. Sir, can we just go back to what happened to you? Kayo po yung inaresto sa airport pag arrive nyo galing sa Thailand at kayo dinala kagad sa Campo Crame. Tama ho ba? Tama yun, no? Dahil kinasuhan ako ng inciting to sedition at inciting to rebellion. Pero ang nag-prosper lang ng kaso ay yung inciting to sedition. Kaya ako'y nabigyan ng arrest warrant. So, sinerve nila yung arrest warrant dahil sa airport pagdating ko from abroad. So what's the next step, sir? What is going to happen now? Yeah, okay. Of course, yun nga, nakapag-bail ako for my liberty. So, tuloy-tuloy pa rin kami kasi ang panawagan na ito ay panagutin at dapat may hustisya sa mga nasalanta ng bagyo, mga baha na yan. Dahil dito sa mga korupsyon nangyari sa ating bayan, wala pa mga congressman, mga matataas na tao na panaguti. Kaya nga, tuloy-tuloy pa rin kami sa aming panawagan, sa aming paghahayag ng aming sentimiento na dapat talagang mapanagot itong mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon na ng pera ng taong bayan. Yes, sir. Pero sir, what I mean is what's the next step now as far as the process of your case is involved? Yung case, okay, sorry. Yung case ay, of course, ang susunod na proseso dyan ay arraignment. So may schedule na arraignment yan. Of course, babasahan ako ng charge sa akin whether ako ay magpiplead ng guilty or not guilty. Apo. Sir, ang allegation po against you, I understand from the prosecutors and from government prosecutors, is supposedly that you incited people into committing seditious acts. In particular, ang sinasabi yata nila yung November rally. I'm not certain kung ano yung petsa. Mali yun, ano? Kasi ito nga, doon sa mga ibang mainstream media, mali yun eh. Ang aking charge ay dito sa aking mga Facebook post na sinasabi nilang seditious, hindi doon sa rally na yon. Okay? So, yun nga, sinasabi ng seditious yung mga statements ko, yung mga post ko sa Facebook ng CIDG. Pero I won't discuss this in detail dahil nasa korte na. Yeah. Let's see, but we are confident na mapapanalo namin yung case nito. Our lawyers are very, very confident that we will win the case. Kasi sa amin, ako at saka mga lawyers ko at ang grupo ng United People's Initiative ay naniniwala na itong kasong ito ay isang pananakot, isang pangharas o panggigipit sa amin para hindi kami magpahayag ng mga sentimiento o yung mga magprotesta dyan sa mga matinding corruption na yan. Pero kasi sir, syempre, ang understanding namin, kaya kayo kinasuhan, dahil ang gusto niyo raw mangyari, mapabagsak yung current administration. Pakilinaw nga po yan. Especially, ano po ba yung layunin nitong inyong grupo na United People's Initiative? Maling-mali yung term na pabagsakin ng gobyerno. Never na ginawa namin o gagawin namin yan. Kasi ang United People's Initiative ay isang advocacy group, a movement that is non-partisan, non-violent, and constitutional. Law-abiding ang aming paniniwalaan dyan. Kaya maling-mali yung sinasabi nila na kami ay pababagsakin ng gobyerno, naghihikayat na pabagsakin o destabilize ang government. Hindi yun. Kami lamang ay nagpapahayag ng aming mga sentimiento at nagpuprotesta dahil dito sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Yun lamang. Ang ipinupunto nyo ay yung inyong sentiments against the anomalies, not against the administration. Ganun po? Correct. Of course, against the anomaly, against the corruption, of course, against the people in government who are running as this government. Ganun yun. Kasi sila yung namamahala eh. Sila yung mga leaders eh. Kaya
Yun just sa mga Congress, of course, yung mga departments, of course, all the way to the President. Sila yung nag-implement ng budget. Sila yung may responsibilidad dyan sa execution ng mga project na yan. Pero yung ng sinasabi gobyerno. po ninyo kanina, sir, na kaya kayo sinampahan ng kaso, kasi parang tinatakot lamang kayo. Sino po yung tinutukoy nyo dito na mananakot sa inyo? At saka bakit? Hindi, yung nga, kasi nga, ang target talaga dito ay hindi kami magprotesta. Di ba? Hindi lamang ako actually ang target dyan. Yung mga ibang tao, yung mga ibang similarly situated, yung mga taong bayan ordinaryo na huwag na kayo magprotesta dyan kasi ganito mangyayari sa inyo. Kita nyo mga general nakukulong, nadidetain, nakakasuhan. So parang ganon, itinatakot ako, yung grupo namin. Saka of course, ini-intimidate yung mga ibang mga taong bayan para huwag na magprotesta. Yan ang pananaw namin dyan. And sino po yung tingin ninyo na nangunguna dito sa sinasabi po ninyong pananakot para wag na kayong mag-ilos protesta? Of course, andyan yung Department of Defense, yung Armed Forces, andyan yung Secretary Department, all the way to the President. Presidente yan ang talagang ano dyan dahil policy yan eh. Hindi naman mangyayari yan, mga ganyan, pagka walang basbas ang top leadership ng ating government. Sir, so just to be clear, sir, going by what you're saying, the case filed against you is with regard to your Facebook post, your social media post alone. Hindi po wala kinalaman dun sa November rallies where you were also speaking. Yes, that's correct. Kaya mali yung sinasabi nila, ini-insist nila na dahil sa mga rally-rally na yan. Hindi. Doon sa Facebook post ko na sa tingin nila ay yun nga, seditious. Pero sir, on the other hand, I've also seen some video of you or clips of you shown on social media. I think it was one of the rallies. I'm not sure if it's November or September. Where you were addressing General Bronner and calling on him and the other members of the military to withdraw support. Am I correct, sir? Was that what happened? That is correct. That's correct. But hindi kasama yan dito sa kinakaharap kong kaso ngayon. Ano. Pero yun namang request to withdraw support, paano maging inciting yun? I-request nga yun political opinion ko yun. Hindi ko naman sinabing, mag-armas kayo o huli nyo, dakpin nyo ang Pangulo, mga ganon. It's just a withdrawal of support. Pwedeng paniwalaan yun, hindi. Walang force, walang intimidation, walang violence. So, paano mo masasabing seditious yun o inciting yun? Hindi nga pinaniwalaan pinaliwala lang Yes, sir. I asked that kasi I understand also in 2006, there was a similar case involving calls to withdraw support from then President Gloria Arroyo na pinagmulan din ng kasong inciting to sedition. I'm not a lawyer, sir. Hindi ako abogado. So I will not presume to know any better. Yun lang. The argument then being raised was if military officers, whether retired or active duty, call on their colleagues to withdraw their support, it's a form of intimidation which falls under Article 142 of the Revised Penal Code, yung inciting to sedition, kasi it's use of force or intimidation or other illegal means. Ano yun How can you intimidate an AFP with arms? How can you intimidate the Chief of Staff? Ako'y retired na, matagal. Civilian na ako ngayon. Paano mo ma-intimidate? Yes, sir. Yes, sir. Wala Yes, namang sir. ganun, Sir. No, sir. Not you intimidating them. Certainly not you intimidating them. More of you inciting members of the military to withdraw support, thereby intimidating the sitting government. Wala namang ganun. Kasi wala namang nakalagay sa batas na tawag dito, criminal offense yung asking somebody to withdraw support. Wala namang ganun.
O sir, so paano kayo ngayon? What's next for you? Sabi nga ninyo, tuloy pa ang rally, tapos may nagtawag ng malawakang rally. I think it was Chavit Singson the other day. Are you sir, are you allied with the group or affiliated with the group of Chavit? Are you looking at one combined mass action or no, hindi? Sa ngayon, wala pa. Wala man namang official invitation sa amin. Sa inyo lang, sa inyo ko lang nalaman ito. Pero the United People's Initiative is open to ally with, for the same purpose of seeking accountability in government on this massive corruption that we're currently facing. Kasi si Chavit nga nag-press con sa Club Pilipino. Oo, at sabi niya, although wala pa siyang petsa, medyo mahirap nga wala pa nga siyang petsa eh. Pero sabi niya, isang malawakang rally raw para anong pagkakasabi niya eh? Something about hindi tanggalin eh. I forget the word that he used eh. Para maano na si Pangulong Marcos. Well, basically ma-remove. Ma-remove, yes. Ma-remove, oo. So, yun. Anyway, sir, FYI lang, those are the other things that are developing as well dun sa isyong yun. So, sir, again, going back to your case, sir, what are your plans? Are there any plans already in the offing for major mass actions? Sa ngayon, we need to, kasi nga mahaba yung holiday season. Oh, yeah. Alam mo na Pilipinas. Mag-meeting kami and, look into how we were able to pursue our advocacy of, seeking the accountability of those who, stole the people's money. Yun lang. Meron ba kayong concerns or any concerns on your part na baka hindi lang kayo ang kakasuhan ng inciting to sedition? Baka may ba kayong mga kasamahan na baka sampahan din? Meron bang ganung concern? Meron bang ganung agam-agam o paramdam? Meron nagsasabi na yung ibang kasama namin, si General De Leon ay kakasuhan din daw. Si Orly De Leon. And some of the others na hindi naman kagrupo namin, pero the same mga leaders ng mga protest groups. So again, this only shows na ano ba ito, parang mali kasi ang dapat kasuhan, ang dapat ikulong, dapat i-detain ay yung mga nagnakaw sa bayan. Yun ang matagal nating inaantay, hindi itong mga nagpuprotesta ng maayos. Ginagaranti ng Constitution natin yung ventilation of our grievances against government. Hindi naman bawal yan eh. It's a political exercise. Pero again, nakakalungkot lang dahil sa amin nakafocus yung kuwan ng gobyerno. Dapat i-focus nila diyan sa mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon na yan sa gobyerno. Yan dapat ang unang makasuhan, makulong. Mga congressman na yan. Hanggang ngayon, wala pa. Sabi, before New Year, before Christmas. Tapos ng New Year, wala pa rin. So dapat, doon dapat mag-focus ang government. Hindi sa amin Actually, sir, ventilate. Pati kami sir nag-iintay dun sa pati kami nag-iintay dun sa Pasko eh. Wala pa rin eh. Yun na nga eh. Sir, So everybody wants accountability. Mapanagot yung mga nagnakaw sa gobyerno. Sir, I know you're already retired, no? Pero syempre may mga naririnig ka pa rin namang information na nangyayari doon sa loob. I wonder kung meron po kayong nahihimigan pa rin ng mga unsatisfied uniformed personnel dun sa nangyayari ngayon. Especially, kasi di ba yung mga nakakalipas na buwan, matunog yung issue ng destabilization. Although humupa na rin naman, hindi na rin naman nag-iingay ngayon. Pero baka po may nauulinigan kayo ng mga unsatisfied. Marami talaga, yung mga pulis, mga military, Pilipino rin yung mga yan eh. Di ba? May mga pamilya rin yung mga yan, may mga anak, may mga ganon. So, lahat naman tayo, kasi matindi itong corruption na ito eh. Kung hindi ka nagagalit sa ganyang klaseng corruption, bilyon-bilyon, trilyon na nga, hindi ka Pilipino. Pinapayagan mo lang ba na ganon? Walang hiyain, lapastangin, mga ganon. Yung mga taong pinagkatiwalaan natin, yung mga
taong binoto natin para pagserbisyohan tayo. Anong ginawa? Sa halip na serbisyohan tayo, winalangya pa tayo. Sinira nilang tiwala natin. Nagtaksil sila sa tiwala ng taong bayan. Ninakaw ang pera ng taong bayan. Paano naman ganun? So, yun. Yung mga sundalo at polis, ramdam na ramdam nila yun. Kanya lang, siyempre, dahil uniformado sila, hindi sila makakilos. Ganun lang yun. Alright. Okay. Sige po. Marami pong salamat for joining us, retired Okay. Major General Romeo Poki. Salamat, sir. Ingat, sir. Maraming salamat din, Ed, Job, sa Maricel. Magandang gabi sa inyo. Mabuhay. Thank you po. Mabuhay Thank kayo. you. Thank you.